Magandang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Diyos. Ilan po ang nakumpleto ang siyam na Misa de Gallo? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Kala natin, di natin makakayanan, pero dahil sa tulong at awa ni Lord, ginising tayo. No? Diba? At tayo nakapunta sa ating simbahan. Natutuwa naman po ako dahil naisip ni Father Jay na gumawa ng homily series, no? Dahil inihahanda po tayo sa year 2024 na Year of Prayer na minungkahi ng ating Santo Papa si Pope Francis. At sa huling araw ng ating Misa de Gallo, ang tema ay si Maria, halimbawa ng panalangin. Tama-tama naman, no, ang ating patrona ay walang iba kundi si Maria, ina ng mga dukha. At alam nyo, itong ating ebanghelyo ngayon sa ika-4 na linggo ng Adbyento ay may minumungkahing 3 pagkilos ni Maria para mapalalim yung ating buhay panalangin. Ano po itong 3 pagkilos na ito? Yung una ay pagtitig. Bakit? Kasi di ba nung nakaengkwentro ni Maria ang Anghel Gabriel, ang kanyang engkwentro ay hindi lang sa anghel na nagbalita sa kanya na siya'y magiging ina ng taas-taasan. Kumbaga'y mensahero lang ang anghel. Ang naengkwentro niya talaga ay walang iba kundi ang Diyos. At sigurado ako, no, sa engkwentrong yon, nandun ang malalim na pagtitig ni Maria, hindi lang sa anghel, kundi sa Diyos. Alam mo, pag meron kang minamahal, yung pagtitig mo ay talagang pagtitig na pinaparamdam mo yung pag-ibig sa Kanya. Pag tayo ba'y nananalangin, halimbawa sa loob ng simbahan, at tayo ay nakatingin sa Santissimo Sacramento, ganun kaya ang ating pagtitig ng buong pag-ibig. Katulad kaya ni Maria, kapag tayo'y nagtatanod, no, sa harap ng Santissimo Sacramento, kapag taimtim tayong nakikipagniig kay Jesus sa Eucharistia, ang titig ba natin ay katulad ni Maria? At alam natin, habang tumatagal ang pagtitig, para tayong pumapasok sa loob, hindi lang ng mata, kundi ng puso ng Diyos. Yung ikalawa ay pakikinig. Narinig natin, no, sa ating ebanghelyo, nung ibinalita ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay magiging ina ng Diyos, siya'y nagulumihanan. Pero nakinig siya sa paliwanag ng anghel, di po ba? Sinabi ng anghel sa kanya, no, ika'y lulukuban ng Espiritu Santo. Sa iyo ang Espiritu Santo. Yan ang magiging sanhi ng iyong pagdadalang tao. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mula sa pagbubuntis ay iluluwal mo ang anak ng Diyos. Punong-puno ng takot si Maria, pero sa katahimikan, nakinig siya. Pero ang nakinig din ay ang kanyang puso, hindi ba? Napakinggan niya kung ano ang mensahe ng Diyos
sa pagpili sa Kanya para maging ina ni Jesus. Pag tayo nananalangin, dapat maging katulad tayo ni Maria. Sa katahimikan ay nakikinig sa bulong ng Diyos sa ating buhay. Ewan ko kung naranasan nyo na, kapag nakaupo tayo halimbawa sa loob ng simbahan at tayo tumititig sa Santissimo Sacramento, wala tayong sinasabi, pero sa katahimikan, alam nating may binubulong si Jesus. At may sinasabi siya sa ating buhay. At kahit papano, meron din siyang sinasabi para kung meron tayong mga hinaing o meron tayong mga dinadaanang mga problema, na ito ay matugunan. O sa ating pakikinig, hindi ba? Nagbibigay ito ng lakas ng loob para harapin din ang mga pagsubok sa buhay. Ang ikatlong pagkilos ay pagtindig. Di ba? Pagkatapos ng naipaliwanag na ng Anghel Gabriel kung ano ang magaganap, sinabi ni Maria ang kanyang fiat. Tumindig siya at sinabi niyang, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong salita. Para kung iisipin natin, maaaring hindi pa klaro, hindi pa maliwanag, no? Kung ano ang mga dadaanan ni Maria. Pero siya'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung pagsambit niya, ako'y alipin ng Panginoon, ay pagtindig at handang maglakad at gawin ang ipagagawa ng Diyos. Yan ang bunga ng panalangin. Hindi naman tayo maiiwan sa ating upuan. Halimbawa, pag tayo nagmimisa dito, pagkatapos ng misa, di ba tayo titindig? Maglalakad palabas at magmimisyon. Pupunta na tayo sa ating mga tahanan. Pupunta na tayo sa ating mga pamayanan. Saan man tayo dalhin. At doon, bibigyan natin ng pagsasagawa ang kalooban ng Diyos. Ang bunga ng panalangin ay paglilingkod, katulad ni Maria. Tama-tama po yung pagtatapos ng siyam na umaga. Itong ating serye tungkol sa panalangin. Binibigyan ni Maria ng pagtutuldok kung ano nga ba ang pagkilos ng panalangin. Pagtitig ng buong pag-ibig sa Diyos. Pakikinig ng taimtim sa katahimikan upang matunton ang kalooban ng Diyos. Pagtindig upang maglingkod at isakatuparan ang nais ng Diyos sa ating buhay, ang pagsasagawa ng misyon. Hari nawa po sa pagdiriwang natin ng Pasko, mamaya, bisperas na. Katulad ni Maria, sa araw ng ating buhay, huwag tayong tumigil manalangin ng pagtitig, pakikinig, at pagtindig. Dahil ito ang ninanais ng Diyos para mapalalim ang ating buhay, panalangin, ang ating pakikiisa, walang iba kundi Kristo, ang pakikiisa sa Diyos. Amen.